Ako si Mama Babes, ang nagbabahagi sa inyo ng kaalaman tungkol sa pananahi. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang paggawa ng pattern ng uniform ng nurse. Kasi po, meron pa akong gagawing uniform ng nurse, so ibabahagi ko na po sa inyo kung paano gagawin yung pattern. Kasi sa uniform ng nurse, ay importante po doon yung collar. Kasi po hindi yun po katulad ng sa mga uniform po ng DepEd noon na wala pong collar, mga simple lang po sila. Pero ang uniform ng nurse ay may collar po sila at may bulsa. Sige po. Ito na po, katulad po nung dati, paggawa ng pattern, ibahagi ko na po ito sa inyo noon. Subalit po, pag gumawa tayo ng pattern, may allowance tayong 1 and 1/4. Ito po yung 3/4. Sukat po ng shoulder. Bali, 15 po ang shoulder. 7 and a half po ang kalahati. Tapos yung, ito po, mula rito sa guhit. Ito po yung bust point, 10. Figure 16 and a half. Tapos yung length po ay 24. Panulan po sa dati, ito po yung 6 inches sa tax. Ang importante lang po rito ay babahagi ko po sa inyo yung paggawa ng collar. Kasi ang collar po nito ay sports collar. So, bali po may mga pattern po ako kasi sa ginagawa ko sa sa mga uniform, bawat isang disenyo, meron pa akong pattern. So, bali po ito po yung pattern ng collar at ito rin po yung ito po ay sports collar, ito po yung sa katawan. Ito po yung collar na ganito po yun, kaganito po. Ito po yung collar na sports collar po ito. So, gusto ko lang po ipahagi sa inyo kung paano ko po ito ginawa. So, bali ito po yun. Ito pong guhit na po ito, 2 inches po. Ito po yung kakapitan po ito ng collar. Dito po yun, kakapit. So, bali po, pag gumawa po ko ng collar, hindi ko po ineksaktong yung guhit niya dito na ipantay ko, hindi po. Kasi pag ganyan po ang ginawa ninyo, hindi ito po lalapat sa katawan. Kasi kailangan nito, pag isuot po, ay kailangan flat na flat ito po sa harapan. Ganito po yun, oh. So, bali po ito, kasi medyo po matangkad ang may-ari nito is 2 inches. Pero ang pangkaraniwan sa mga medyo maliit lang ang katawan at medyo mababa, 1 and 3/4 lang ginagawa ko. Pero ito 2 inches po ito. So, bali dito rin po, kinuha ko po yung sukat dito, 3 inches. Ganun din po, 3 inches rito. In-adjust ko po ng 1/2 inch. So, ito naman po ay 2 and a half. Yung lapad ng collar is 1 and a half. Yan po ang lapad ng collar. So, doon sa unang mga ginawa nating mga pattern, yun po ay pattern ng DepEd. So, bali po, walang ganitong overlap. Bali, diretso lang po yun. So, ganito po yun. So, ito po may collar. Kaya nagdagdag ako ng, pag may butones po kasi, nagdadagdag ko ng, bali ito po 3/4. Kasi po, malaki ang butones nito. At saka ito po ay damit ito ng nurse, pang duty po ito. Kailangan malaki ang overlap nila sa harap. Kaya ginawa kong 3/4. Pwede rin pong 5/8 lang. Pero ginawa ko pong 3/4 para medyo malaki ang overlap niya. So, ang haba naman po ng collar, ito po 4 and a half. So, bali pag gumawa tayo ng collar, pagdating po rito, ito po yung, bali ito yung hangganan ng itutupi natin. Nakaganito po yun. Bali ito po yung hangganan. So, maglalagay po tayo ng butones dito po sa tapat na ito. So, bali ang butones po nito ay 5. Ngayon, dito rin po sa ito naman po sa bulsa. Ang bulsa po nito ay 5 inches. Kapag sa mga nurse po, ang karamihan ng mga bulsa nila ay yung 1 inch lang po. 1 inch po. So, bali, ang lapad niya is 5 inches. Ang lapad ng
lips niya is 1 inch. Ito po yung bulsang nasa ilalim. So pangkaraniwan po rito, dito ko po ina-attach sa tapat ng stocks. Ngayon, pag medyo, ayan po tax po yan. Pag medyo payat po, minsan, kasi kailangan ng allowance natin dito is 3/4 para hindi siya maagip ng tahi sa side. Ngayon, kapag medyo payat, so, pag nag 3/4 ka, medyo mapayat, edi siyempre hindi aabot ng 5 inches. Pwede tayo mag-overlap rito. Dito sa lampas ng tax. Pero hanggang half inch lang. Kasi pag nilapadan pa natin yun, mas lalong hindi na pa pwede. Magbawas na tayo sa bulsa. Kailangan gawin na lang natin 4 3/4, pwede pong 4 3/4 ng bulsa. So, ito naman po yung, yung collar. So, bali po ito po yung collar niya. So, bali pag ito po ilagay natin, ito po nakatapat ito dito. Ito po yung center. Ito po yung center niya. Kung tatabasin po natin yung likod, bali ito po ang susundan natin. Itong guhit pong ito. Kasi ito po yung harap. So ngayon, ang gagawin po natin dito, ito pag nagkapit tayo ng collar, dito po nakatapat itong point niya. Dito po yun, nakatapat itong collar. Kapag binaliktad po natin, ito po ang po niya. So bali ito po yung pattern ko kasi sa bawat design ng damit, nagagawa ako ng pattern para hindi ako mahirapan na paulit-ulit na maggawa. Kasi katulad ito po, mga nurse, marami po sila. So, meron pa akong sinusundan na. Depende na po kung mataba, adjust ko na lang po ito. Dagdagan ko ng konti. Depende sa katawan. So, ito po. Ang sukat ng collar ko ay ito 1.5 po ito. Ito ginawa po itong 1 3/4. Kasi medyo lakihan ko ng kaunti. Pag itiniklop po yun, ganyan po ang kalabasan po niya. Yan po. Ngayon, ito po naman, di ko po ito diniritso na nakapantay dyan. Hindi po. Nag-adjust po ako rito ng, ito po ang sinundan ko. Kailangan mga, at least mga half inch or 3/8. Kasi pag kinapit natin ito, dito po yung nakakapit. So, ibig sabihin, pag binaliktad natin sa likod, flat po yung collar natin. Ganito po ang ginagawa ko. So, sa collar naman po, kung gusto niyo makuha yung sukat ng collar, ito po yung sukat ng collar. Nagguhit po ako. Para kung gusto niyo masundan, ito po. So, bali, kung gagawa po kayo ng halimbawa square, ang sukat ng square, maggawa po kayo ng square na ganito. Bali, 3.5 po ito. Dito naman po sa haba, hindi ko na po sinukat to. Kasi po, pwede kayong maggawa lang ng kalahati lang ng collar. Ito po, kalahati lang. Ito pong sukat na po ito, itong guhit na po ito, ay sukat po ito dito sa likod at saka. Pag nagsukat po kayo dito sa collar, ito po ang kukunin nyo. Sukat ng likod, 3 3/4. At saka po, idagdag nyo itong 2 inches. So, bali 5 3/4. So, ngayon, ang 5 3/4, dito po nyo kukunin. Dito po nyo kukunin. Mula rito, dito, saka dito. Tulad po nito, halimbawa ito. Kukunin nyo yung 5 3/4. Dito po kayo mag-uumpisa. O, yan po. Kunwari 5 3/4. O, hanggang doon. Kaya kung titiklopon nyo, gagawin nyo yung collar. Tatabasin po nyo. Hanggang doon. O. Pwede rin ganito na po. O. Ngayon, ito naman po. Sa gusto nyo makuha yung sukat, kung paano kayo gagawa ng collar, ito po, ginuhit ko. So, bali dito. Kunwari gumawa kayo ng square. Para madali. Ito po yung yun, dito po, ang distansya po ay 5'8 po. Mula rito sa guhit hanggang dun sa collar, 5'8. So, bali ito po yung sukat nung katawan, saka yung sa
pagkapitan po ito mula rito hanggang doon. Ito na po, binuo ko na po ito. 5 3/4. Ito po, kung nakikita po niyo ito po yung ikakapit ito sa dito po. Kasi po, pag ginawa natin yung collar, kinapit po. Ipakita ko po mamaya sa buo na, kabuuan ng ganitong design ng damit. Ganito lang po yun, para hindi makita sa ilalim. So, bali ito po, kunwari ito yung square nyo. O, para makuha po nyo, itong distansya po nito, mula dito sa collar, ito po mula sa collar, at saka doon sa guhit nyo na in-square nyo, ay ito po 1 1/4. 1 1/4. Tapos ito naman pong lapad, yun po, ay 2 1/2. Yung 2 1/2 po yun. Tapos ito naman po, distansya, para medyo islant po ninyo ito. Katulad po nito. Ito pong distansya po rito is 3/8. Ganon din po dito. Kasi dapat medyo nakakurba ng kaunti para flat sa likod. Kasi pangit po kung basta diretso lang. Oh, para maganda ang lapat po sa likod. 3/8 po, ganon din po dito sa baba. Ito po yung diretso po ito. Tapos i-adjust po niyo ng 3/8 rin. Tapos itong lapad ng collar is 1 3/4. 1 3/4 po ito. Ayan po, 1 3/4. Tapos dito naman po, nag-adjust ako ng 5/8 para medyo kurba siya. Ito naman po 1 1/4 po ito. Ito po ang kabuuan ng collar. Kung gagawa po yung collar. Pero pwede rin po nyo gawin na maski nakaganon na lang po. Kalahati lang po. Pwede rin po nyo gawin. O, ganyan lang po. Kasi ako ang pattern ko ay kalahati lang po yan. So pag gagawin ko po, gagawa na po ko ng collar. Ganito lang po ang ginagawa ko. O, kung kunwari 5/8, kunwari 5 3/4, ang sukat ko po rito, yung tandaan ko. Tapos, guguhit po ulit ako ng 5 3. Susukatan ko po ulit ito ng 5 3/4. O yun na po ang kabuuan ng collar ko. Pero titingnan po nyo rito. Kailangan diretso siya. At ganun din po sa likod. Kailangan tingnan natin sa likod kung diretso. Huwag po nating iganoon. Kailangan medyo curve siya ng kaunti. Kailangan naka-curve siya ng kaunti para maganda ang lapat sa likod. Ganyan po ang paggawa ko ng pattern ng collar ng pang nurse. Hindi lang po nurse ang nag-uniform ng ganito mga design. Marami pa. Kasi meron po ako ipapakita ko po sa inyo. Yun naman po ay uniform yun ng DMI. Parehong-pareho po sila na design. Yung DMI, ito po, yung DMI po ay samahan po yan ng ano yun sa mga sa simbahan po. So national po yata yan. Buong Pilipinas po yata yan. Kasi ganoon din po ang ginagawa ko pang DMI. So ipapakita ko po sa inyo yun. Parang ganoon lang din po sa nurse. O ganoon lang po, ibabahagi ko sa inyo. Ito po yung bulsa. Yun lang po. Kasi po, meron pa akong gagawin na damit ng uniform na po ng nurse. So, naisipan ko, ibahagi ko na po sa inyo para at least makadagdag po sa inyong kaalaman at yung medyo mahirapan pa sa mga ganyan-ganyan na collar, ay di baka may pulot kayong kaunting karagdagan sa inyo pong kaalaman. Yung ibabagi ko na po sa inyo yung, pakita ko po sa inyo yung kabuuan. So, ito po yung kabuuan nung sinasabi ko po sa inyo. Ito po ay uniform ng DMI. Pero parehong-pareho po sila ng design ng uniform ng nurse. Kung nakikita po ninyo, may sinulid pa. Ito po ay lalagyan ko sa kanto ng sinulid para po ito po ang hinihila ko para kantong-kanto po yung ano niya sa dulo. Maganda. So, ganito po yun. Ito po yung sinasabi kong mahilbana pa po. Ito po yung 1 inch. So, bali po itong 1 inch na ito
ito po kasi nasa ilalim po ito. Oh. Tapos yung isa naman po nakabaliktad. Para po pag tiniklop po siya, ay hindi po nakikita yung tahi sa ilalim. At saka malinis po yung tahi rito. Kasi ang tahi niya sa ilalim, wala na pong kasadang iba. So, ganito po ang kabuuan ng collar na yun na pinakita ko sa inyo. Binahagi ko sa inyo. So, bali yung kanto po, nasabi kong ito po yung hangganan, dito po ang butones. So, bali dito po yung nakatiklop po yun. So, yan po ang, ano yun, ito po yung kabuuan ng collar na po yan. O, flat na flat po siyan. Kasi yung iba, meron ko nakikita, yung iba pag gumawa, ito parang nakatukod na sa likod, sa ano yun, sa liig. Hindi po ganitong flat na flat. Kaya po yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko pinantay, sa ganito yung katulad nung sinabi ko sa inyo, na katulad po nito, ay hindi po siya magdiretso na naka ano po, yung tabas, di po nakaganoon. Kasi po, yun ang purpose po niya. Pag ganun po, pag itinahim na pag ganoon, pag itiniklop po na siya, flat na flat po siya. Oh. At saka yung bulsa na sinasabi ko, ito po yung bulsa na 1 inch. Ayan po, oh. Sa ilalim po ang bulsa. Kaya kailangan, ang standard po ng size ng, ang sukat na, standard na sukat ko po sa ganito ay 5 inches. Tapos, ang lapad naman ng bulsa, ang lapad po ng lips niya is 1 inch. Ito po yun. Yung sa ano naman po niya is ano yun, 5 inches. Yan po. Ganito po yun. Yung bulsa po niya. Oh, ito po ay uniform ng DMI. Kailang parehong-pareho po sila ng design. Ang pagkakaiba lang po kasi ito po may bulsang maliit. Lalagyan po na ito ng panyo. Pero sa nurse, wala na po. Basta ganito lang po, oh. Simple lang. Kaya lang po, ito lang binagi ko po sa inyo ang collar. Kasi po ang collar, mahirap pong ilapat pag hindi po nyo na pa, ano yun, hindi po nyo na kuha yung talagang technique sa tamang, ano yun, paggawa, ay minsan, hindi po flat. Kasi may nakikita po ako na minsan, hindi flat. Oh. Yun po ang kabuuan ng bulsang sports collar. Yung sa nursing, pareho lang po sila. At saka ito po. Wala pa lang po itong butones kasi kagagawa lang po ito. Yan po ang maibahagi ko tungkol po sa uniform ng nurse. So sana po, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. Marami pong salamat.